The morning show. Music mix that's hot. Perfect balance to brighten up your day. Welcome back to the morning show right here on 97.5. At ngayong umaga, meron tayong makakasamang guest from the Philippine Statistics Authority o mas kilala natin bilang PSA. And today, they're here to share important information and updates na siguradong makakatulong at makakapagbigay kaalaman sa ating mga listeners, especially tungkol sa mga service at data na ginagamit para mas maintindihan ang kalagayan ng trabaho, ekonomiya at iba pang importanteng usapin sa ating bansa. Please welcome our representative from the Philippine Statistics Authority. Good morning po and welcome to 97.5. Pakilala po muna tayo. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Melinda G. Borja from the Philippine Statistics Office. And ako po ang isa sa statistical specialist to ng PSA Zambales. Napagod po ba kayong umakyat? Totoo po, napakaas. Napagod po kayo sa stairs to heaven namin dito sa 97.5. Ayan, simulan na po natin ang ating interview para marami po tayong mabigay na kaalaman sa ating listeners. So, marami po kasi sa ating listeners ang familiar sa PSA pagdating sa birth certificate, census, pero baka hindi po nila alam na may iba pang merong tinatawag na labor force survey. Para mas maintindihan po natin itong lahat, ano po ba ang labor force survey? Okay, ang office po namin ay hindi lamang doon sa mga birth certificates, part lang po yan. Isa lang po yan. Pero actually, marami po kami mga trabaho. And of course, kasama po yung labor force survey kung saan dito yung survey na nationwide. So, liwanagin ko lang po, pag census po, yan po ay bahay-bahay. Lahat ng bahay. Pero pag sinabi pong survey, meron lang po tayong mga samples na kinukuha. Kung saan sila po, may pangalan na po yung ating mga enumerators and then hahanapin nila yan through, syempre po, sa tulong ng ating mga barangay captains and officials. So bali po, may target na po na tatanungin para sa labor force survey. Yes, ma'am. So, syempre, baka nagtataka sila na isipin nila lahat tatanungin. So, yung labor force survey po, meron ng segmented na tatanungin. So, Yes, yun po yun. Next naman po, at syempre kapag may survey po na ginagawa nationwide, ibig sabihin, mahalaga talaga ang data na nakukuha rito, especially for the employment and for the economy. Gaano po ba talaga kahalaga ang labor force survey? Sa labor force survey po, dito po, ma-scale natin yung employed, unemployed, underemployed, na siya pong ginagamit ng ating mga government agencies, and of course yung mga private entities kung saan sila po ay ginagamit nila yung data. Paano ba, gaano ba kadami ang employed against sa unemployed, and then yung kanila pong mga wages and salaries, yan. Tinatanong din po namin yan. Of course, we have the demographic and economic characteristics ng bawat household. Kasama po yan sa mga tinatanong namin. So, ayun po, kanina narinig nga natin yung terms na employed, unemployed, at labor participation. Pero hindi po kasi lahat familiar kung paano ito sinusukat. So, ano po ba ang concept o pangunahing layunin ng labor force survey? So, sa labor force survey po, ang ating po mga ini-interview dyan, yung mga 15 years old and above, may trabaho o wala. Sa concept po, even in 1 hour, either unpaid or paid, ikaw po ay tatanungin namin, bakit ano yung trabaho mo? Magkano yung sweldo? Ilang araw, ilang oras per day yung ginagawa mo? And then, kung wala ka namang trabaho at nandun ka na sa labor force, so ikaw po ay tatanungin namin, meron ka bang gusto mo ba na magkaroon ng trabaho? At kung sasabihin mo naman ay hindi, ano ang dahilan? Bakit ayaw mo magtrabaho? So yun po pala yung mga tinatanong nyo kapag pero kayo na rin po yung pumupunta sa bahay nung tatanungin nyo po. Actually, meron po tayong mga enumerators. Actually, before po, ang labor force survey is quarterly. Every quarter lang. Pero bali 2023, nag-start po tayo after the pandemic. Malaman po natin na
kung ano na ang sitwasyon ng ating mga kababayan. So nagkaroon po tayo ng monthly. Meron po tayong enumerators na regular. Nakasama po natin ang isa ngayon, si Miss Jeneline Mon. Ayan, kasama po natin si Miss po, siya po yung Jen. nagpipicture sa atin. Siya po ang kumukuha ng documentation ngayon. Documentation na po. And then we have Miss Carla Barde para dito po sa Olonga po. And then meron din po tayo sa Zambales na dalawa, si Ma'am Rowena. And ano ba apelyido ni Rowena, ma'am? Calixto, ayan, nakalimutan ko. And then si Julian Francisco. Yan po yung ating mga regular enumerators ng monthly and quarterly. Ayan, na-shoutout po natin ang ating mga enumerators. Ayan, bukod po sa trabaho, may mga impormasyon din pong kinokolekta tungkol sa background ng respondents. Ano naman po ang tinatawag na demographic at socio-economic characteristics? Okay. Doon po sa demographic, dyan po kasama yung pangalan, yung edad, anong natapos, and yung highest grade completed. Halimbawa, dalawa yung kanyang kurso, alin doon ang gusto niya, yan. Kung ano yung prepared niya na isulat namin, yung lalagay namin. And then kung meron siyang vocational na na-take, and then yung sitwasyon sa trabaho, kung permanente ba siya, ano ba yung kanyang pinapagkakitaan. And then when it comes to economic, kasama rin po dyan yung sa salary nila. So madami rin po palang tinatanong talaga Yes. kada may pumupuntang enumerator na Yes. tinatawag. So, at ito rin po siguro isa sa mga madalas na tinatanong ng publiko, paano po ba dinedefine kung employed o unemployed ang isang tao? Ano po ba ang qualifications para masabing employed o unemployed ang isang individual? So, doon po sa employed natin, kasi pag sinabing employed, may trabaho ka or may business. Kaya lang minsan kasi yung tao, may trabaho siya pero hindi siya pumasok sa trabaho. Considered pa rin po. Kasi meron tayong reference period na 1 week. In a week, in the past 7 days, ano ang ginawa mo? Yan. Ngayon, merong mga iba, syempre, yung katulad ng bawa, yung mga mothers na nanganak, may trabaho sila, pero hindi sila nagtrabaho the past 7 days. So, yung kanilang our support, 0 yon, wala. Pero pag tinanong, may trabaho siya. So, pasok siya sa employed. Pag sinabi namang unemployed, physically fit, pwede siyang magtrabaho, pero at the time, the past 7 days, wala po siyang pinapagkakitaan. Papasok po siya dun sa unemployed kung siya po ay willing na maghanap ng trabaho and naghahanap ng trabaho and also gusto niya talagang magtrabaho. It's just so happen na wala siyang trabaho. So kung siya po ay maaaring gusto pa talaga magtrabaho pero wala lang mahanap talaga. Yes, ma'am. Oh, okay po. So, next naman po, kapag may survey po kasi, minsan nagtatanong ang mga tao kung sino po ba talaga ang kinakausap o pinipiling respondent. So, sino-sino po ba ang ini-interview during the survey? Survey, okay. Bukod sa 15 years old and above, allowed po sila na ma-interview. Mas maganda po kasing mai-interview kung yung household head, yung nanay or tatay, the spouse, or any other eligible na pwedeng ma-interview na 15 years old and above na po. Na alam niya yung mga ginagawa yung mga characteristics ng household nila. Ayan. So mamaya po marami pa po tayong pag-uusapan. Syempre kasama ulit natin ang PSA o Philippine Statistics Authority. But for now, makinig muna tayo ng ilang commercials at manatiling nakatutok dito sa 97.5. The morning show. Music mix that's hot. Perfect balance to brighten up your day. And welcome back to the morning show. Syempre kasama pa rin natin ang ating mga representatives from the Philippine Statistics Authority, si Ma'am Mel and si Ma'am Jen. So pinag-uusapan natin ang labor force survey. At let us go back to the topic na po. At dahil napakarami nating kababayan na nagtatrabaho sa abroad, curious din sila siguro dito kung ano nga ba ang labor force survey. So, ang question po natin, kasama rin po ba sa survey ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs?
Bali yung mga OFW po kasi, meron tayo diyang separate na sila lang po talaga yung ating kino-cover. That will be by October. Every October po, yung mga OFW po, yan yung ating rider doon po sa ating labor force. Magiging member lang po sila pag regular month, pero kapag ka po October, sila po yung ating ini-interview. Or kung wala po, yung pong ating household head or si nanay or si tatay, either of the two. And then, tatanungin po, medyo dyan yung medyo nahihirapan kami eh. Medyo Kasi, complicated po Yes, ba kapag ma'am. sa OFW? Yes, ma'am. Kasi pagdating na dun sa tanong ng magkano, medyo allergic sila. Natatakot sila pag pera Allergic na. sila. Parang sasabihin ko ba? Sasabihin ko ba totoo? Or ano? Pero yes, minsan ma'am. naman po, sinasabi naman po nila yung... Hmm, Hindi rin po kayo sure. Hindi rin lahat, ma'am. Kasi, Opo. syempre kami, sa tagal na ng aming pagsasurvey, may idea kami. Pag sinabing ganito yung trabaho niya, most likely, alam na namin magkano Ganito yung sweldo. sahod. Opo. Hindi nila sasabihin, which is normal lang yun. Normal lang po. Kasi ang statistics naman, that is not exact. Hindi katulad ng math. Opo. Ang math kasi, kailangan eksakto yung kanyang answer. Pero sa statistics, estimates, pwede na po. So every October po, ini-interview yung mga OFWs Sa mga natin. OFW po tayo. Grabe po, ang dami po ng OFW. Napagkakasya nyo po yun sa isang buwan lang. Grabe. Ma'am, hindi lahat yun. Hindi pa po Diba lahat tayo pag yun. nagse-census tayo? Actually, yung mga names po na Opo. ginagamit namin sa survey, galing yan sa census. Oh. Nakikita na namin doon, alin doon sa mga area ang maraming OFW at doon po kami kumukuha ng sample. Okay po. Doon lang sa parang pinakamadami talaga. Yes, ma'am. Okay po. So, para po updated at accurate ang datos, importante rin po kung gaano kadalas ginagawa yung survey. So, gaano po ba kadalas isinasagawa ang labor force survey? Monthly na po siya ngayon. And then, meron pa po rin tayong quarterly. Pag sinabi pong quarterly, may mga riders po tayo nakapasok dyan. Katulad po, the last time, yung informal statistics, tsaka unpaid work, domestic work. Yan. Kasi, yung unpaid domestic work, eto na yung mga sinusulong ng Gabriela. Opo. Yung women empowerment. Opo. Tumutulong ba ang mga lalaki sa kabahayan o mga babae pa rin? Ngayon, ang maganda po, ngayon sa family natin, sa household, lahat po tumutulong na sa mga Wow. gawaing bahay. Dati puro babae. Ngayon, lahat na tumutulong sa Yes, gawaing bahay. Yes, ma'am. Ayan po. At syempre, isa rin po sa concerns ng publiko kapag may service at ay privacy at security ng kanilang informations. Of course, masisigurado po ba na confidential at protected ang impormasyon ng ating mga respondents? Yes, ma'am. Meron po tayong Republic Act 10172, ang ating pong Privacy Act. And of course, yun pong sa PSA na 10625, na lahat po ng data na amin pong makukuha, ayan po ay hindi pwedeng i-public. Pwede lang po yan ma-convert bilang statistical table kung saan puro numero lamang po ang makukuha. Hindi po pwedeng gamitin sa anumang investigation or sa tax yung po mga data na nakuha po na ating mga enumerator. Bawal po yan na makita ng kahit na sino. As much as possible nga lang po, kami po sa PSA, na mga focal lamang po, and then the enumerator na yung area lang naman po niya ang nakikita niyang pangalan, and never po namin na pinag-uusapan pagdating sa opisina kung ano-ano yung mga tao o Opo. sino-sino ang nakausap. Wala pong ganun. So, ayun na po yung ating, tawag doon, assurance na hindi Yes, po talaga ma'am. lumalabas yung information. Kasi sure ako na maraming listeners din natin na yun natatakot magsabi. Di ba po, natatakot sila na magpa-interview, sumali sa survey. Wag po kayong matakot dahil katulad nga po ng sinabi ni Ma'am Mel, secured po lahat ng information nyo sa PSA at hindi po yan makakalabas. So next naman po, marami rin pong students, researchers at ordinaryong mamamayan ang gustong makakita ng official employment data. So saan po maaaring makita o ma-access ng public ang latest labor force survey data? Yung latest labor force survey po, may portal po tayo niyan. Pwede nyo po doon makita yung mga data na gusto nyo pong malaman.
doon na lang po. Labor Force portal. Nandun po. Kompleto po siya. So, bali, isi-search lang po nila yung Yes, Labor ma'am. Force portal at mapupuntahan nyo na yun. Sa mga listeners natin, kung gusto nyo pong ma-access ang kanilang portal, mag-search lamang po kayo sa inyong mga browser ang Labor Force portal at makikita nyo naman po ang mga data doon. At bago po tayo matapos, baka may iba pa po kayong gustong ibahagi sa ating listeners, whether tungkol sa hiring trends, trabaho o iba pang PSA updates. Ano po ang mga nais yung iparating o ibahagi sa ating mga listeners today? Okay. Ang good news po, halos monthly meron po tayong mga survey. And this coming July, meron po tayong hiring para sa Annual Poverty Indicator Survey po natin ng Labor Force. Mag-hire po kami ng almost 100. So, ang alam ko, ang tatanungin nila, magkano naman yung sweldo? Ayan, syempre, tatanungin po nila talaga yan. Okay. We have per day, depende po kasi yung ating trabaho is Opo. depende sa output. May output po tayo, doon po tayo magbe-base. Halimbawa, 4 household or 8 household per day. Opo. So, ang bayad po dyan, 627 per day plus 200 pesos para po sa inyong transportation. So, that would be all in all, 827 pesos per day. Per output po tayo. Halimbawa, may sample kayo na for 7 days. So, 827 times 7. Yan. Yun na po ang inyong sweldo. So, ano naman po ang qualifications para sa trabaho na ito? Actually, the last census po and mga surveys, tumanggap po kami ng mga ng mga grade 12 graduate. Oh. Kasi po nakita ko din naman, ako, napakaganda din ng grade 12 kasi Opo. yung mga bata, alam na nila kung anong gusto nila. Opo. Diba? And then, matatalino po ang mga bata ngayon. Opo, totoo po yan. Matatalino ang mga bata ngayon. Mahirap sila basta So, sabi ko nga, yung grade 12 at pinayagan naman po ng boss natin. Actually, ang ating po nga palang Chief Statistical Specialist, Sir Norman L. Bundalian. Yan po ang aming boss. Ayan po. Pumayag naman po ang opisina na yung grade 12 makuha na kasi actually equivalent na yun ng college. Opo, diba? 18 years old na rin po kasi yung mga grade 12 Yes, ma'am. Wag lang ngayon. yung mga 17 years old. Wag po. Opo, so 18 years old and above. And above. Ayan. Pero kung kayo po ay graduate ng college or kayo po ay may eligibility. Yan, meron po tayo yung mga priority po namin yan na kinukuha. Kasi aminin na po natin yung atin pong mga grade 12 and above, yan po ay mas madali po silang turuan. Opo. Totoo din po yan. Opo, at saka yung wala silang inferiority complex. Unlike pagka naman, hindi ko naman na yung mga kaidaring ko. Okay lang naman din yan. Kaya lang, mas magaling sila when it comes to computer kasi po ang Opo, gamit na natin technicals. ay Opo, totoo po yan. tablet na tayo, ma'am. Di na po yung mapapel. Sulat-sulat. Nahuhulog po yung Nahuhulog po. nahuhulog yung headphones ni Ma'am Mel. Ayan. So, kanina po kinompute ko yung 827 times 7. So, maaari po silang kumita ng 5,789 per Yes po. 7 days. For 7 days lang. So, sa mga graduating students, sa mga grade 12 natin na 18 years old and above, saan po sila pwedeng lumapit? Pwede po silang magdala ng kanilang personal data sheet sa ating pong opisina na open po yan. May guard naman po dyan. Pwede nyo pong iwan. Kung wala pong tao or walang opisina, pwede nyo pong iwan ang inyong mga personal data sheet sa ating pong guard. And then, bibigay naman po yan sa amin for sure. Apply po kayo kasi napakaganda po ng mga experience na makukuha nyo sa ating opisina. So, saan po banda yung opisina? Okay, ang opisina po natin ay dyan po sa number 47, New Asinan, Gordon Avenue, Olongapo City. Kung kayo po sasakay ng orange, pwede nyo po sabihin doon, yung jeep na orange, no po? Opo. Ayun, pwede nyo po sabihin, ibaba sa PSA. Or kung bababa po kayo doon sa SM Seroto, sa
downtown. Yan, pwede na po maglakad papunta po sa opisina. Ayan. So once again po, nag-hire po sila, nagmamass hiring po. Almost 100 ang Yes po, kukunin ang po kukunin. nila. So sa mga listeners natin, baka gusto nyo mag-apply, 18 years old and above, pumunta lamang po sa may PSA office at magbigay ng inyong personal Data sheet. So maraming salamat. Pero baka po may gusto pa kayong i-shout out. Ano pa ba siya shoutout? May mga kapamilya nyo po. Okay, mga opisina ko po, Ayan. alam ko po sila nag-e-enjoy ng holiday, pero ako Opo. po ay nandito. Hello po sa inyong lahat. Alam ko yung iba very busy din na Opo. masyal, nagpahinga. Yan. Si Ayan. Ma'am Dulce Junicio, ang aming SBSS. Ang aming Senior Statistical Specialist, si Ma'am Riza Mawili, and the rest of the gang ng PSA Zambales. Ayan, lahat po tayo. Ayan. Good morning po. Thank you so much po once again, Ma'am Mel, sa lahat po ng inyong mga insights at lahat ng mga nasabi nyong information. And of course, para sa good vibes at good news, manatiling nakatutok dito sa 97.5. The morning show. Music mix that's hot. Perfect balance.